Now I want to talk to you husbands. Ephesians 5, husbands, love your wives. Sa araw, nasa bahay po kami ni nanay. Ayun po yung upuan niya, ito po ako, nagsisharing kami. Usapan po namin yung miracle sa Antique. Yung ginawa ng Lord na magandang bagay. Habang siya po yung nagsasalita, ako yung nakatingin sa kanya. The Holy Spirit spoke to me and said, Son, mahal na mahal ko ang babae ng Diyos. Mahal na mahal daw ng Lord ang mga babae. Naintindihan niya mga asawang lalaki. Ang mga babae ay hinalintulad niya sa church. At ang mga lalaki hinalintulad niya sa Panginoong Jesucristo. Mahal na mahal ng Lord ang mga kababaihan. Hindi niyo po ba alam, pag yung mga asawa niyang babae umiiyak, lumuluha, at iba po'y sinasaktan ng mga lalaki, minamaltrato, hindi nirespeto, umiiyak po si Jesus. Hindi niya ginawa sa church yan. Sa napakaraming kasalanan ng church, sobra. Pero kahit minsan hindi siya sinaktan ng Lord. Lahat tayo makasalanan. Pero dahil sa pag-ibig na Lord, ito na tayo ngayon. Mga lalaki, gawin niyo yan sa asawa niyong babae. Ingatan niyo sila. I-nourish niyo sila, i-cherish niyo sila. Alam niyo yung salitang nourish and cherish? Kagaya ng bata, tinuturuan. Hanggang siya po ay mag-mature. Tayo mga lalaki ang magtuturo sa mga asawa nating babae na mabuhay kagaya ng Panginoon. Hindi niyo po ba alam, mga asawang lalaki, pag ang mga asawa niyang babae ay pinalungkot niyo, piniiyak niyo, sinaktan niyo damdamin, nasasaktan din kayo. Hindi sila lang, kasama kayo. Gusto niyong malaman sagot? Genesis 2:23, sila'y buto ng inyong mga buto, laman ng inyong mga laman. Siya'y kinuha sa mga lalaki, ng babae. Mahirap yun. Iiyak asawa mo, hindi mo nararamdaman yung sakit. Galing siya sa iyo, buto siya ng mga buto mo at laman ng mga laman. Ang hindi lang nakakadama nito, unbeliever. Kasi yung nature niya, corrupt. Pero pag anak ka ng Diyos, mararamdaman mo yan. Ako, dama ko po yan. Kahit di kami mag-uusap ni nanay, pag meron siyang kabigatan, nararamdaman ko. Pag meron gumagambala sa isip niya, nararamdaman ko. Because we are one. Hindi niya kailangan magsabi sa akin. Yung Diyos na nakatira sa akin, ang nagpaparamdam na nararamdaman niya. Kaya nga, kadalasan sabi na nanay, bakit mo nalaman? Ang dali lang naman malaman. Jesus lives in me, He lives in you. Siya yung nature natin. Siya yung divine substance natin. Siya yung being natin. Punta naman tayo sa wife. Ephesians 5:22-24. Wives, submit to your own husbands as to the Lord. For the husband is head of the wife, as also Christ is head of the church, and He is the Savior of the body. Therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Tayo raw po mga asawang babae, magpasakop tayo sa ating mga asawang lalaki, kagaya ng pagpapasakop natin sa Panginoon. Dahil ang mga lalaki daw po ang ulo o head o leader tagapanguna ng kanyang asawang babae. Na kung paano si Kristo ang ulo tagapanguna ng iglesia. So meaning to say, tayo po mga asawang babae, hindi kayo po pwedeng pumili ng isang bagay na doon lang kayo magsasubmit. Ayaw man po ng pakiramdam ninyo, hindi man po ninyo gusto ang isang bagay, kailangan tayo po yung mag-submit. It doesn't necessarily mean na wala po tayong right na magsalita. You ask question and you speak the word, you speak the truth, you speak the question out of love. Hindi po yung i-assert mo authority ng husband mo kasi mali siya. Do it out of love. And with much respect, pakinggan mo muna yung husband mo. Kaya mong i-relay niya yung feeling niya, yung plano niya, yung nais niya, dahil siya po ang leader. Para sila po pag nagsabi ng plano nila, nais, layunin, at vision at dreams mula sa Lord, at gustong lakaran ng living like Jesus, makakatiyak tayong mga babae na ang babanggitin nila sa atin ay puro will ng Diyos, word of God, it's godly, it's righteous, it's upright. It is for the glory of God.
At kung hindi nasunod ang gusto mo, huwag mawala ang respect. Mag-pray ka. Do it God's way. Not in the flesh. Kaya kahit gusto na lalaking akuin yung kanyang tungkulin, hindi ka sumusuporta. Mas mayaman ka, mas talented ka, mas magaling ka, mas well yung family nyo sa probinsya. So, tahimik na lang siya sa sulok. Hindi po kayo mabibless ng Diyos. Kasi yung takbo ng bahay nyo out of order. Kaya, kung yung mga lalaki hindi nagkulang ng pagmamahal sa inyo at mamahalin kayo kagaya ng sarili nila at magsasakripisyo ng buhay kagaya ng sakripisyo ni Jesus para sa church, mga babae, irespeto niyo yung mga asawa niyong lalaki. Ipakita niyo sa lahat na sila yung ama ng tahanan. Lalaki sila. Kaya advise ko sa inyo mga babae, mga ina ng tahanan, talented kayo, godly, galing sa Diyos, so precious in the eyes of God. Kahit mas gifted kayo, talented sa mga asawa niyo, respect them. Yun po ang standard ng Lord, yung respect. Kasi pag dinisrespect niyo po ang mga lalaki sa harap ng sino man family o hindi, kasambahay, kasama sa bahay o kapitbahay, nalulungkot ang Lord. At kahit anong spiritual warfare natin, mga babae, anong palahit siya ng demonyo, hindi siya nag-workout. Malibang magsabit kayo sa Diyos at sa asawa niyang mga lalaki at i-respect niyo sila. Hindi sila i-respect dahil tama ginagawa nila. Kahit nagkulang sila yung respect, hindi mawawala. I-address lang natin ang isyong mali. Ang respect, intact po yan. Hindi siya dapat alisin. Wives, submit to your own husband as it is fitting in the Lord. Huwag po natin kakalimutan yan. Fitting in the Lord. Children, Ephesians 6:1-3, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with you and you may live long on the earth. Kung gusto raw po natin na malugod ng Diyos sa inyo, mga anak, at humaba ang buhay nyo rito to enjoy ang inyong long life at eternal life sa mundong ito hanggang sa kalangitan, igalang daw natin ang ating mga magulang. Hindi ibig sabihin na ang mga magulang nyo na atin na imperfection. Hindi yun ang issue. Kundi ang issue rito, nag-uutos ang Diyos. You have to respect your parents. Hindi sila sinasagot, pinagdadabugan, sinusuway, especially pinapayo sa inyo godly, maayos, makadiyos, nararapat tungkulin ng mga magulang na ingatan kayo mahalin dahil sila yung pinagkatiwalaan ng inyong mga buhay. For to disobey your parents, children, is to disobey God. To honor your parents is to honor your God na nagbigay ng mga magulang sa inyo. At kung yung mga magulang nyo, yung iba hindi Christian, mapapabilis ang kaligtasan nila. Be a light to your home. Sa gitna ng dilim, magliwanag po kayo. And honoring your father and mother means to respect them, to love them, to obey them, to serve them. Nakakalungkot, maglilingkod kayo sa iba, yung mga magulang nyo, yung pinaglingkuran. Hindi kinakailangan, hindi man naman magulang sa inyo mga anak na paglingkuran nyo mga magulang nyo, tungkulin nyo yan. Kaya nga sa murang gulang, tayo mga magulang, dapat tinuturoan na natin mga anak natin ang mga bagay na ito. Para pag lumaki sila, hindi sila sakit ng ulo. Hindi sila materialistic, hindi sila greedy, hindi sila selfish, at meron silang contentment. The more they have it, the more they want it. The more they want more and more. Kailangan makontento sila sa Lord. Kahit na marami kang pambili, problemang malaki. Pag isang araw, hindi na masunod yung gusto nila. Kasi naging nature na nila yan eh. Lumaki na sila rito. Na-spoil sila nang wala sa lugar. Hindi tayo ni-spoil ng kadipader, malibang kaya nating i-handle ang blessing. Remember that. Children, obey your parents in the Lord. This is right. This is godly. Nagkulang man yung mga magulang niya, okay, magsalita ng pangit, huwag sila akusahan. Bring the matter to God in prayer. Dali niyo sa panalangin. Ipakita niyo ang tamang pag-uugali. Nakatira ang Lord sa inyo. Punta naman tayo sa mga parents. Ephesians 6:4. And you fathers, so pag sinabi po ritong fathers at sa Colossians 3:21 fathers, hindi ibig sabihin walang nanay. Kaya nga lang, bilang leader, kasama na po siya. Kasi ang responsibility talaga nasa lalaki. And you fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. Huwag daw po nating udyukan yung ating mga anak na magalit, magrebelde.
So, paano po nangyayari yun? Pag tayo po mga magulang ay masyadong mahigpit, malupit, hindi natin ina-appreciate yung ginagawa nila, yung lalabas sa bibig natin, puro negative, puro mali, yung sinasabi natin sa kanila. So, meaning to say, ang dating sa kanila, wala silang ginawang mabuti, wala silang ginawang tama. Ay gusto niyo pong malaman kung bakit nagkalat ang street children, ang mga runaway child? Ang may kasalanan po yung mga magulang, yung ama. Pinurobok yung mga bata sa pagrebelde, pagkapuot, pagkamuhi, galit, tampo, sama ng loob. Ikalawa pong reason yung favoritism sa mga anak. Dalawa yung anak, mas mahal niya yung isa kaysa sa isa. Ground po yan upang yung naghahanap ng equal love ay magrebelde, maghinanakit, lumayas. At kung nagkukulang yung ating mga anak, dalhin po natin sila sa pagtuturo, pagpapaalala, speak the truth in love, payo. Huwag sigaw, huwag galit. Huwag negative na salita, talagang tamad ka, batugang ka, mana ka ron sa kuya mo. Sa dami ng anak ko, ikaw yung sakit ng ulo, masakit pong pakinggan yun. Hindi tayo tinawag para mag-akusat manguntin at magbagsak ng ating mga anak. Magturo tayo ng merong kahinahunan, kapayapaan, karunungan, pagtsatsaga, kasama ng pagmamahal, at maraming pananalangin. Para makausap nyo sila ng mapayapa, oras na para magalit kayo, punta muna kayo ng kwarto, pigilin nyo yung galit nyo, luhod muna kayo, pray, hingi sa Lord ng patnubay ng lakas, at pagpayapa na kayo, sa kanyo sila kausapin ng maayos. Colossians 3:21, Father, do not provoke your children, lest they become discouraged. Yung una po, to wrath, ikalawa, discouraged. Yan po ang bunga. Kaya makita sa atin yung bunga ng Espiritu Santo. Ganyang kahalaga na maunawaan nyo. Nakaugat kayo kay Jesus, nakatanim kayo sa Kanya. At ang kalikasan nyo, katauhan, pagkatao, kabuuan ay siya. Let self go for Christ to live and to be seen in you. For our family is rooted and built in Christ. And in Christ, we are complete.